Panibagong puwersa ang sasalba kay Delta. Converge Fiber Xers lalo pang lalakas papasok ng playoffs sa ginaganap na All-Filipino Cup ng PBA. David Defonso lalaro na at meron pang panibagong player na idadagdag sa Converge Fiber Xers. At para sa ating trivia, pag-uusapan natin ang tungkol sa Delta Basketball Grassroots Program sa Pampanga na marami ng players ang natulungan mula pa nang nagumpisa ito. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Sa pagkatalo ng Converge Fiber Xers sa nakarang laban nila kontra Rain or Shine Elasto Painters, ay gumawa agad ng aksyon ang management mismo ng Converge Fiber Xers sa pangunguna na rin ng kanilang head coach na si Delta Pineda. Bilang paghahanda umano yun sa napay pintong pagpasok nila sa playoffs, kung saan mataas pa rin ang tsansa nila na makakuha yung isa sa top 4 spots na merong twice to bid advantage papasok ng quarterfinals. At dahil simula na sumali sila sa PBA noong 2022 nang bilhin nila ang prangkisa ng Alaska Aces, ay hindi pa sila nakakalampas ng quarterfinals, kaya ang masasabing pakay at mission ngayon ng Converge Fiber Xers sa pangunguna ng kanilang coach na si Delta Pineda ay malampasan nga yung mga quarterfinals finishes ng Converge Fiber Xers last 49 season ng PBA. At sa kauna-unahang pagkakataon, ngayong All-Filipino Cup ay sana nga raw ay makapasok na sila sa semifinals na masasabi natin maganda ang tsansa nila dahil malakas ang kanilang koponan sa pangunguna ng kanilang mga Twin Towers na sila Justin Baltasar at Justin Arana, kasama sila Alex Stockton, Shawnee Winston, at ang kanilang sinasabing super rookie na si Juan Gomez Del Llano. Maganda rin ang bench support ng Converge Fiber Xers na karamihan ay mga dating player ni Coach Delta Pineda mula sa Pampanga Giant Lanterns. Kasama na rin ang mga dati pang mainstay sa Converge Fiber Xers na sila King Caralipio, Ray Suerte at JL De Los Santos. Pero bago ang deadline ng submission ng mga final lineup ngayong All-Filipino Cup papasok ng quarterfinals, ay sinasabing magkakaroon pa ng pagbabago sa kanilang lineup at masasabing upgrade ito dahil meron daw dalawang players na i-activate nila at ilalagay sa 15-man lineup ng Converge Fiber Xers papasok ng quarterfinals para sa target nila na makausad sa semifinals sa kauna-unahang pagkakataon simula nang sumali sila sa PBA. At ang unang upgrade na sinasabi na gagawin ng Converge Fiber Xers management at coaching staff ay i-activate na nga nila itong si David Defonso na nakuha nila ang PBA playing rights via trade mula sa Titan Ultra Giant Risers nang ipagpalit nila ang kanilang rookie na si Kobe Monhe. Kasama pa ang first round pick nila sa 52nd season at ang kanilang second round pick naman sa 51st season ng PBA Rookie Draft. Pero dahil meron pang ongoing commitment ngayon itong si David Defonso para sa Abra Weavers na nakapasok na sa National Finals ng MPBL, ay masasakto naman kung kailan matatapos ang MPBL season ngayon kasama na yung National Finals na yan, ay halos may sasabay naman sa last game ng elimination round ng All-Filipino Cup na magtatapos hanggang December 21. Habang ang MPBL Finals naman ay tinatayang matatapos bago ang December 21 at masasakto yun sa deadline ng submission ng mga final lineup ng mga PBA teams papasok ng quarterfinals. Kaya ihahabol itong si David Defonso at kapag quarterfinals na nga ay pwede na itong maglaro dahil tapos na ang kanyang commitment sa Abra Weavers. Sinasabing bago pa lamang i-pull ang trade ng Converge Fiber Xers sa Titan Ultra Giant Risers ay ipinakiusap na umano ni Coach Delta Pineda itong si David Defonso sa Abra team owner na si Representative JB Bernos. Nabigyan ito ng release papers pagkatapos ng MPBL season at nakiusap nga umano si Coach Delta Pineda na i-forgo na yung nalalabing 1-year contract pa sa kontrata nitong si David Defonso sa Abra Weavers. Pumayag naman umano ang Abra Weavers team owner. Kaya ngayon ay nasa desisyon na lamang ito ni David Defonso kung ipagpapatuloy pa niya yung kanyang nalalabing 1-year contract sa Abra Weavers sa MPBL. Pero sa tulong na rin ng kanyang ama na si Daniel Defonso na isa sa mga assistant coaches ng Converge Fiber Xers ngayon sa PBA at mismong si Coach Delta Pineda na sinasabing nakiusap na umano dito kay David Defonso na nagkaroon na ng agreement
ang Abra Weavers team owner na si Representative JB Bernos at ang Converge Fiber Exers Management. Nahahayaan na siyang maglaro sa PBA at ihahabol nga sa quarterfinals ngayong ongoing All Filipino Cup. Magiging malaking bagay ito para sa Converge Fiber Exers dahil mukhang lalalim palalo ang kanilang bench dahil sa pagkakadagdag nitong si Dave Ildefonso na alam naman natin ang kalibre na ngayon nga ay nangunguna pa bilang MVP at Rookie of the Year candidate sa MPBL. Malaki may tutulong nito sa kanilang koponan na makapasok na sa semifinal sa kauna-unahang pagkakataon sa pool nang sumali sila sa PBA noong 2022 dahil alam naman natin na isang legitimate scoring machine itong si Dave Ildefonso mula pa nung kanyang college days sa Ateneo Blue Eagles hanggang sa mapunta ito sa KBL at ngayon nga ay namamayagpag sa MPBL. At inaasahan na kahit sa pagdating niya sa PBA ay may pagpapatuloy niya ang kanyang scoring prowess sa kupunan ng Converge Fiber Exers sa paparating na quarterfinals ng ongoing All Filipino Cup. Isa rin sa mga sinasabing magiging dagdag puwersa o panibagong puwersa na sasalba kay Coach Delta Pineda sa quarterfinals ng ongoing All Filipino Cup ay ang pag-acquire nila sa dating player ng Alaska Aces, San Miguel Beermen at Terra Firma Jeep na si Vic Manuel. Mangyayari umano ang pag-upgrade ng lineup ng Converge Fiber Exers lalo na sa kanilang frontline sa pagkuha nila dito kay The Muscleman Vic Manuel. Sakto rin kasi na nung last game nila kontra Magnolia Chicken Templados Hotshots ay nagkaroon ng injury ang kanilang big man at kalahati ng Twin Towers nila na si Justin Arana. At sa pagkatalo nila kontra Rain or Shine Elasto Painters nung isang gabi ay kitang-kita ang kakulangan sa poste ng Converge Fiber Exers sa pagkawala ni Justin Arana nang dahil sa injury. Sa katunayan, nung last game nga nila nakita itong si Justin Arana na iika-ika pang maglakad kaya sinasabing medyo seryoso ang kanyang injury at hindi pa rin sigurado hanggang ngayon kung makakaabot ito sa quarterfinals para sa Converge Fiber Exers. Kaya ngayon nga, kukuhanin nila mula sa free agency ang veterano at subok na magaling sa poste kahit nasa undersize ng height na 6'4" na si The Muscleman Vic Manuel. Maaaring undersize nga ito sa pagiging power forward pero yung championship experience nito at pagiging veterano sa PBA ang magiging malaking kontribusyon nitong si Vic Manuel sa kanyang napipintong paglalaro sa Converge Fiber Exers sa PBA ngayong ongoing All Filipino Cup. Hindi man niya direktang maibibigay yung mga puntos at rebounds na ibinibigay ni Justin Arana sa Converge Fiber Exers ay masasabing mabibigyan nito ng bahagyang solusyon yung pagkawala ni Justin Arana. Lalo na pagdating sa quarterfinals kung saan kailangan talaga ng Converge Fiber Exers ng veteranong kagaya nitong si Vic Manuel pagdating sa kanilang batang frontline. Sinasabing ilang buwan na rin nakikipag-usap umano ang Converge Fiber Exers dito kay Vic Manuel para nga sa napipinto nitong pagbabalik sa PBA at kung sakali nga sana ay sa Converge Fiber Exers mangyayari. Kung kinakausap kasi si Vic Manuel ng Converge Fiber Exers sa pamamagitan na rin ni Coach Danny Ildefonso ay meron pang ongoing commitment ng mga panahon na yon si Vic Manuel sa Pangasinan Heatwave sa MPBL. Pero na-eliminate na nga ang kanyang koponan at natapos na rin ang kanyang one-season contract sa nasabing MPBL team. Kaya ngayon ay free agent na nga ito. Kaya po pwede na itong maglaro sa Converge Fiber Exers ngayong ongoing All Filipino Cup. Namataan si Coach Danny Ildefonso sa last game ng North Division Finals sa pagitan ng Abra Weavers kung saan naglalaro si Dave Ildefonso at sa kupunan naman itong si Vic Manuel na Pangasinan Heatwaves. Doon nakita na magkasama si Coach Danny Ildefonso at itong si Vic Manuel at para bang pinag-uusapan ng napipintong stint niya sa Converge Fiber Exers ngayong ongoing All Filipino Cup. Ngayon nga sinasabing pinag-uusapan na ng kampo ni Vic Manuel at ng Converge Fiber Exers Management ang kontrata na inihain nila dito kay Vic Manuel para maglaro na sa Converge Fiber Exers at maihabol sa deadline ng submission ng final lineup papasok ng quarterfinals ngayong ongoing All Filipino Cup ng 50th season ng PBA. At sigurado malaki ang may tutulong nitong si Vic Manuel lalo na nga ngayon na injured pa si Justin Arana at kailangan talaga ng veteran presence at playoffs experience ng mga batang frontline ni Coach Delta Pineda sa Converge Fiber Exers.
Samantala, sinasabing pati umano si Calvin Abueva ng Titan Ultra Giant Risers ay nalalapit na rin ang paglipat sa Converge Fiber Xers na sinasabing po pwedeng mangyari bago ang trade deadline ngayong ongoing All Filipino Cup. Ito ay kahit na sinabi nga noon ng team manager at team owner ng Titan Ultra Giant Risers na hindi nila ite-trade itong si Calvin Abueva kahit na anong mangyari, ay mukhang mababaliwala yun dahil todo pakiusap umano si Coach Delta Pineda na tumayo ng tatay-tatayan itong si Calvin Abueva mula pa nang magumpisa ito sa basketball sa Pampanga. At dahil kulang na kulang nga sa veteran experience at playoffs experience na rin ng Converge Fiber Xers para makausad sila sa semifinals, ay sinasabing ngayon nga yung tamang panahon para makakuha na nga nila itong si Calvin Abueva via trade sa Titan Ultra Giant Risers. At kamakailan nga lang ay makailang beses nagpost itong si Calvin Abueva ng picture nila ni Vic Manuel suot ang Alaska Aces uniform, na alam naman natin na ang Converge Fiber Xers ang nakabili sa prangkisa ng Alaska Aces. Ganun din ang isa pang post ni Calvin Abueva na kasama niya si Coach Delta Pineda, nakuha last year nang mag-champion ng Pampanga Giant Lanterns sa MPBL. Noon pa man ay talagang tinatarget na ni Converge Fiber Xers head coach Delta Pineda itong si Calvin Abueva nung panahon na nandun pa siya sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Pero hindi kayang ibigay ng Converge Fiber Xers ang hinihingi ng Magnolia Chicken Templados Hotshots, kaya walang trade na naisakatuparan noong mga panahon na yon. At ngayon nga na nasa Titan Ultra Giant Risers na itong si Calvin Abueva na sinasabing stopover lamang niya, ay patuloy daw na nakikipag-usap ang Converge Fiber Xers sa pangunguna mismo ni Coach Delta Pineda sa Titan Ultra Giant Risers para makuha na nga ng Converge via trade itong si Calvin Abueva mula sa Titan Ultra Giant Risers. Sa ngayon, ayaw pang banggitin kung sinong hinihinging kapalit ng Titan Ultra Giant Risers, pero parang unti-unti rin daw umanong lumalambot ang sinasabing matitigas ng mga Titan Ultra Giant Risers sa usapin tungkol sa trade dito kay Calvin Abueva papunta sa Converge Fiber Xers. At kagaya rin nila Dave Ildefonso at Vic Manuel ay sinasabing ihahabol naman ito sa PBA trade deadline at sa final submission ng kanilang 15-man lineup papasok ng ongoing All Filipino Cup, at magbubukas na nga ang quarterfinals sa araw mismo ng Pasko, December 25. Kailangan na umano ni Coach Delta Pineda ang mga veteranong katulad nila Vic Manuel, at ito nga ang kakampi niya sa Alaska Aces noon at parte ng Bruce Brothers na si Calvin Abueva. Sinasabi niyong samahan ng dalawang players na ito ay may pagpapatuloy sa Converge Fiber Xers, at inaasahan nila na nung hindi sila nakapanalo ng championship sa Alaska Aces ay mangyayari na ito sa Converge Fiber Xers ngayon sa PBA dahil na rin sa lakas ng koponan na ito at sa ganda ng kanilang lineup na susuportahan ng mga veteranong sila Calvin Abueva at Vic Manuel. Kaya asahan natin bago ang trade deadline ay nagawan na ng paraan ng Converge Fiber Xers ang pag-acquire nila via trade dito kay Calvin Abueva mula sa Titan Ultra Giant Risers. Anong opinion mo dito sa napipintong pagpasok na ni Dave Ildefonso sa lineup ng Converge Fiber Xers ngayong paparating na quarterfinals ng ongoing All Filipino Cup ng 50th season ng PBA? Magagawa pa rin kaya ni Dave Ildefonso yung kanyang pagiging scoring machine mula nung panahon niya sa NU Bulldogs, Ateneo Blue Eagles, sa KBL, at ngayon nga sa Abra Weavers, at sinasabing sa quarterfinals ay sa Converge Fiber Xers naman? Lalo bang lalakas ang koponan ng Converge Fiber Xers kung madadagdag itong si Dave Ildefonso sa kanilang lineup, o makakagulo lamang ito sa kanilang chemistry na maganda na ang itinatakbo ngayong ongoing All Filipino Cup? At ang napipintong pag-acquire naman ng Converge Fiber Xers via free agency dito kay Vic Manuel ay makakatulong kaya sa kanilang frontline, hindi lamang sa kanyang veteran experience kundi pati na rin sa kanyang playoffs at championship experience sa PBA mula nung panahon niya sa San Miguel Beermen at Alaska Aces. Mapupunan kaya nito yung pagkukulang ng Converge Fiber Xers, lalo na nga ngayon na merong injury na iniinda itong si Justin Arana at hindi pa sigurado kung makakabalik agad on time para sa quarterfinals
ng Converge Fiber Xers ngayong ongoing All Filipino Cup. Kakayanin pa rin kaya ni Vic Manuel na makapag-dominate sa poste kahit nga undersize ito ngayon at naglalakihan na ang mga power forwards ngayon sa PBA, mga mas bata pa kesa dito kay Vic Manuel. At ito namang si Calvin Abueva na sinasabing ihahabol nila ang trade para makuha ito mula sa Titan Ultra Giant Risers na ilan beses na rin nagpapahiwatig na para bang mapupunta na nga ito sa Converge Fiber Xers ngayong ongoing All Filipino Cup. Tuluyan na kayang mapapayag ng Converge Fiber Xers Management ang Titan Ultra Giant Risers na makuha nila via trade itong si Calvin Abueva. Kahit pa paulit-ulit nang sinasabi ng Titan Ultra Giant Risers Management na hindi nila ite-trade itong si Calvin Abueva sa kahit anong koponan sa PBA. Lumambot kaya ang matigas na Titan Ultra Giant Risers? At sino naman ang pupwedeng ipalit ng Converge Fiber Xers para makumbinsi ang Titan Ultra Giant Risers na makuha na mula sa kanilang koponan via trade itong si Calvin Abueva? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. At para naman sa ating trivia ngayon ay ang pag-uusapan natin ay ang Pampanga Delta Basketball Stable o ang grassroots program ni Coach Delta Pineda sa kanyang probinsya na Pampanga. Mula pa noong 1990s ay marami nang natulungan na players o mga aspiring players itong si Coach Delta Pineda nang umpisahan niya ang kanyang Pampanga Basketball Stable. Ito ang kanyang grassroots program sa probinsya ng Pampanga kung saan ang kanyang mga kababayan doon ay tinutulungan niya lalo na yung mga batang players pa lamang na nakikita niyang matatangkad at may potensyal na maging isang pro basketball player balang araw. Sinasabing ito umano ang paraan ni Coach Delta Pineda, di lamang para tumulong, kundi passion na rin umano niya ang basketball simula pa nung pagkabata niya. At sinasabing dahil hindi siya binigyan ng magandang height para maging isang pro basketball player, ay itinuon na lamang umano ni Coach Delta Pineda ang kanyang atensyon sa paghubog ng mga batang talents mula sa probinsya ng Pampanga at sa mga karatig nitong probinsya mula sa Bataan at Bulacan. Mula nang itatag ni Coach Delta Pineda ang Pampanga Basketball Stable ay marami na siyang players na natulungan at ngayon nga karamihan sa kanila ay naglalaro na professionally sa PBA at sa MPBL. At ilan nga sa kanila ay may tuturing ng household names pagdating sa basketball dito sa Pilipinas, katulad na lamang ni Arwin Santos na dating MVP sa PBA, Ian Sanggalang na ngayon ay naglalaro pa rin sa Magnolia Chicken Templados Hotshots, Ronald Pascual na dati nang naglaro sa San Miguel Beermen at Alaska Aces, Calvin Abueva na naglalaro ngayon sa Titan Ultra Giant Risers at sinisikap ni Coach Delta Pineda na mapunta na nga sa Converge Fiber Xers via trade ngayong ongoing All Filipino Cup, Michael Vico na naglaro noon sa Global Port Batangpier, Levi Hernandez na dati nang naglaro sa TNT Tropang Giga, ganun din itong si Lervin Flores na dating TNT player, Encho Serrano na dating Phoenix Fuel Masters, Jason David na ngayon ay naglalaro sa Barangay Ginebra San Miguel, Lawrence Capulong na ngayon ay nasa NLEX Road Warriors na, at ang mga players niya mula sa Converge Fiber Xers na sila John Lloyd Clemente, MJ Garcia, Archie Concepcion, Ronan Santos, Larry Muyang at si Justin Baltasar na pawang lahat ay mga taga Pampanga. Natulungan niya rin sila Kurt Rayson, Louis Sanggalang at ang player mula sa Barangay Ginebra San Miguel na si Sunny Steele na bagamat mga hindi taga Pampanga ay tinulungan pa rin ni Coach Delta Pineda dahil nakitaan niya ng potensyal sa paglalaro ng basketball at ngayon nga ay pare-pareho ng mga nasa PBA. Sinasabing hanggang ngayon kahit nga coach na ito ng Converge Fiber Xers sa PBA ay marami pa rin itong tinutulungan at sinusuportahan ngayon ng mga batang players mula sa Pampanga na merong potensyal na maging isang pro basketball player balang araw.